Sa itaas ang Maynila halos di na makahinga. Halos wala ng espasyo. Ang lumang estruktura pinapalitan na ng matatayog na pagbabago. Pero may mangilan-ngilan na hindi nagpatinag sa maling pagbabago. Ang Henry Hotel ay isang 32-room boutique hotel. Inuukupa ang 5 bahay na itinayo noong 1948. Dating pagmamayari ng isang Chinoy na negosyante. Imagine nung 1948, nung ginawa to, ang nakatira dito mga foreigners. And nung araw, Pasay was parang the lugar para magbakasyon ang mga mayayaman na taga Maynila at Binondo. Noong 1990s, pinaupahan ang ilang mga bahay sa 3 Filipino artists. Pero nang minsang bumisita ang hotelier na si Hanky Lee sa isa sa mga to, naisipan niyang magkaroon ng branch sa Maynila ang Henry Hotel sa Cebu. I-restore ko itong mga bahay na to para pa nag-check-in yung mga guests ng Henry Hotel Manila, madadala natin sila uli sa glory days ng Manila noong 1948. Ang sistemang ito ay tinatawag na adaptive reuse. Hanggat maaari, walang sisirain sa istruktura. Aayusin at dadagdagan pero ang pangunahing istruktura nito ay pananatiliin. Yung mga pader at sahig, yung basic structure niya yun pa din. Simulan natin sa sahig, yung baldosa tiles. Nilinis lang namin siya, hindi namin siya pinalitan. Ang ginawa namin sa main house, ginawa namin siyang front office. Pagpasok sa loob, ang dating sala ngayon naging check-in counter na ng hotel. Yun ang dining at sa likod ng kusina. Sa taas, kwarto. Ang main building na ito ang siyang naging tahanan ng may-ari. Lahat ng bahay dito, 2-story lang siya. Ang divider, hagdan, walang pagbabago. Ang dating master's bedroom, ngayon ang maituturing na main suite ng hotel. At ang pinakamahal, So anong tawag sa kwarto na to? I'm sure. Owner suite. Owner suite. Bakit owner suite? Kasi Okay. nakatira dito yung may-ari ng compound dati. Okay. At ngayon yung may-ari ng hotel, may mga gamit siya dito na nilagay, na galing din sa collection ng pamilya niya. ang mga gamit 1940s na hinaluan ng ilang mga makabagong gamit. Pero ang pakiramdam ay bumabalik ka sa nakaraan. Ang ilan, environment-friendly pa. Yung jar, yung bags for Yeah. life. Newspaper to na nirecycle. Ang kabilang haning ng mga bahay sa tapat ng main building, pinagdugtong-dugtong ng walking path. Ang mga kwarto ay puno pa rin ng gamit at detalye ng panahon nung una itong itinayo. Ang post-liberation architectural element, litaw na litaw pa rin. Maluluwag na bintana, mataas na bubong, at mga parilyang hindi pa hinihinang kundi kinabit lang ng isang clamp. Marami nagsasabi, pagpunta nila rito, na dadala sila sa panahon ng kabataan nila. Or naiisip nila yung mga anak nila, magandang makita ng mga anak nila kung ano yung Maynila noong 1948. Sinong mag-aakala na sa gitna ng mga nagtataasang building na ito, may isang ibong hindi nagbago at patuloy na lumilipad sa hangin ng pagbabago. Ito ang Nielsen Tower, ang kauna-unahang airport terminal dito sa Pilipinas. Ipinatayo ito ng isang Englishman businessman na si Laurie Ruben Nielsen. 1937 nang buksan nila ito sa publiko. At matapos ang 79 na taon, muli nila itong binuksan at ginawang restaurant na kung tawagin ngayon ay Blackbird. Ang disenyo ng gusaling ito ay parang isang ibon mula sa itaas. At ang dati niyang runway ay itong Paseo de Rojas at ang Ayala Avenue. Malayong malayo na ito sa itsura niya noong ito'y winasak ng gera noong World War II. Naging presinto ng mga pulis, naging opisina at library. Pero hindi ito sinira
Bagkus ang lumang istruktura, hinanapan ng bagong gamit. Ang dating check-in counter ang siyang receiving area sa mga nais kumain sa restaurant na ito. Ang waiting lounge ng mga pasahero ang siya ngayong main dining hall. Sa itaas, ang control room ay isang private at extension dining hall. So dito sa dining area, kung mapapansin nyo, dalawang orasan. Isa sa kaliwa na oras ng Maynila at ito namang nasa kanan ay oras sa California. Sinisignify nito yung unang flight na lumabas dito sa airport na to mula sa Philippines papunta sa Oakland, California. Habang ang likuran naman na dating airline hangar, ngayoy trellis na. Kung sa Blackbird ang lumang gusali ng airport ay naging restaurant, ang Gota de Leche naman sa Maynila napanatili ang pagiging tahanan nito para sa mga ina, anak at iba pang maralitang Pilipinong may pangangailangan pagdating sa kalusugan. Si Ana Lea Sarabia ay parang lumaki na rin sa gusaling ito, hindi bilang pasyente. Apo siya ng dating namahala ng organisasyong nagpapatakbo ng Gota de Leche, ang La Protección de la Infancia Incorporada. Nakikita ko, ang dami-daming tao palagi. All my playmates were mga nurse, doktor, mga This part, this used to be full of milk. Those big barrels of milk. Moms would come here, may dala silang maraming bote na yan, tapos exchange for filled up again. Ang Gota de Leche o patak ng gatas sa wikang Filipino ay itinatag noong 1907 ng dating US President na si William Howard Taft at dinisenyo ng magkapatid na arkitektong sina Arcadio at Juan Arellano. Pawang mga babae ang nagtatag ng isa sa kauna-unahang NGO group dito sa Pilipinas sa pangunguna ni Trinidad Rizal, kapatid ni Dr. Jose Rizal. Si Concepcion Felix de Calderon. There were other services, not only the giving of milk. The children had to be checked up. Marami dyan, may mga sakit. Tapos yung bibigyan ng vitamins, bibigyan ng medicine. Kung kailangan, kung may malubhang sakit, dadalhin sila dun sa kabila, sa hospital. Pero dahil na rin sa katandaan ng gusali, marami ang naging problema. Inaanay, may sira ang mga alulod at electrical wiring. Ang pondo ay isa lang sa mga problema ng gusaling ito. Kadalasan kasi ang gastusin ay laging nauuwi sa pagtulong sa mga nangangailangan. Aside from funding, funding is actually secondary. The primary would be yung climate change. Ang isang struktura, nagre-respond siya sa climate. So the more it responds, the more it dilapidates quickly. Ang mga ulan, polusyon at pagbabago ng panahon ang siyang gumagawa ng pagkakataong dumami ang peste sa loob ng gusali at nagpapalala ng pagtagas ng tubig ng baha. Kung kaya't noong 2002, matapos makalikom ng sapat na pondo, sinimula ng arkitektong si Anton Villalon na muling ibalik at ipakita ang Italian Renaissance design ng gusali. Lahat ng nakikita niyo dito, it's more or less original. Nirepaint lang ito. Sumasalamin din ito, parang meron itong inspirasyon na galing sa Greek tsaka Roman inspirations. Yes, yes. Marami pa rin dapat ayusin pero ang kanilang pagtulong hindi pa rin natatapos. Tulad ng Gota de Leche, ang Casa Tesoro sa Ermita na panatili ang kanyang orihinal na istruktura sa mahabang panahon.
The building must have been extant since early 1900s, based on the architecture design, the 12-foot high ceilings, the concrete molding, the French style of double windows. That was the style before even World War I. 1901 nang itayo ang malaking bahay na ito sa ermita na nooy tagong lugar para sa mga bakasyonista. Bagamat hindi ito nasira ng gera noong ikalawang digmaan, nagsilbi itong wartime army headquarters at postal station. At noong 1965, naisipan ng ama ni Beng Tesoro na si Nestor na bilhin ang gusaling ito sa kanyang lumalaking negosyo. Pinaupahan ang mga espasyo sa mga taong may sinasabi sa lipunan. Ang Malati noon ay unti-unti rin naging sentro ng komersyalismo, pero hindi rin nagtagal, nag-iba ang buhay sa lugar na yon. The fortunes of Mabini changed with the times. So from the tourist belt, it became exceedingly more, shall we say, serving the overseas foreign markets. And we realize if a building is not meant for high density, high foot traffic use, it will suffer. So we decided we would look for tenants that would preserve the look of the building, love it as much as we do. Kaya naman ngayon, ang 5 kwarto ng gusaling ito, pinauupahan sa mga artist na nais ilapit ang kanilang sining sa mga tao. Habang ang 1 kwarto naman ay puno ng mga binibentang tribal artwork na gawang Pinoy. No doubt, not being a first world country, we have other priorities. But if there's a way that the private sector can be supported by government by way of tax breaks, anything would help. We are taxed more for your building improvement than the value of the land. So, is that an incentive to improve your building? You see? Rather, it's the opposite. I heard in Spain, it's the opposite. You are taxed higher if you keep your land idle. They penalize it. Ang Casa Tesoro, Gota di Leche, Blackbird at Henry Hotel ay ilan lang sa mga gusaling nagpapatunay na may silbi pa ang lumang gusali. Maaari pang magbanyuhay sa panibagong paraan at gamit. Ang kasaysayan ng mga gusaling ito ay kasaysayan nating lahat. Kung ang lahat ng ito'y mapulbos, ang bahagi ng ating pagkatao ay tila nabura na rin. Ang Metropolitan Theater ay nag-iisa na lamang po sa mga gusaling sumisimbolo ng paalalang yan sa atin. Marami na pong makasaysayang gusali ang nabura sa ating bansa. Hahayaan pa ba nating madagdagan ito? Ang totoong pagsasaayos ng mga lumang gusali ay hindi lamang po nadadaan sa muling pagpipintura, pagsisemento o paglilinis nito. Nararapat lamang po na mismo sa atin nagsisimula ang banyuhay, ang pagbabagong anyo at pagtingin sa ating makulay na kinagisnang kultura. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.